Nelma ulit, Jesus the Way Up Ministries, Monrovia, California. Magandang umaga po, Jewu family. Ngayon pong araw na ito, ngayong linggong ito, ang tatalakayan natin, ang title ng aking mensahe ay ang mga huling araw at ang huling araw. Ito po ay introduction sa tinatawag nating paksa general topic na eschatology na ating tatalakayan hopefully for the next 4 weeks o sa buong hanggang matapos ang Nobyembre siguro. Mahaba pong paksa ito eh. Anyway, hopefully matapos po natin bago mag-Disyembre. Ngayon, dahil sa mga nangyayari sa buong mundo at ang pinaka-latest ay ang digmaan sa Israel, marami pong nagsasabi at naniniwala na tayo ay namumuhay na sa mga huling araw. Ako rin po ay naniniwala at hindi ako nagdududa na ito'y totoo. Tayo po ay nasa mga huling araw na at malapit nang dumating ang tinatawag nating pinakahuling araw o ang huling araw. Ngunit hindi po pare-pareho ang definisyon natin ng salita mga huling araw at ang huling araw. Para sa ilan, ang mga huling araw ay nasa pagitan ng 1948 nang natayo na muli ang bansang Israel at kinilala sa buong mundo na isang independent nation hanggang sa year 2000. So, between 1948 and year 2000, ang pagkakalam ng iba ay mangyayari na ang huling araw. Ayon kay Hal Lindsey, ang sumulat ng libro na The Late Great Planet, ang katapusan ay tiyak na mangyayari bago dumating ang 1988. Tayo po ay nandito pa hanggang ngayon. Ito'y hindi nangyari. Subalit, ang librong ito ay bumenta ng mahigit pa sa 69 million copies. At sinasabing maraming tumanggap kay Jesucristo dahil sa impluwensya ng librong ito. Ano man ang dahilan ng kanilang pagtanggap at pagiging Kristiyano, ang papuri ay nakalaan lamang para sa Panginoon. Sa nakalipas na 2,000 taon, ang mga tapat na tagasunod na Kristo ay umasa na ang Panginoon ay darating sa kanilang henerasyon. At bakit naman hindi? Noong una pa, kung babalik po tayo sa unang siglo ng panahon ng mga Kristiyano, ganito po ang kanilang paniniwala na sila ay namumuhay din sa mga huling araw. Sa katunayan, ito ang sinasabi sa atin ng New Testament na tayo ay nasa mga huling araw na. Tignan po natin ang sinasabi ng talata ng banal na kasalatan. Bagong tipan tungkol sa mga huling araw. Ang sabi po rito ay ang huling araw, ang mga huling araw ay nagsimula sa unang pagdating ni Jesucristo. Hebrew chapter 1 verse 1 and 2. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang pamaraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. 1 Peter chapter 1 verse 20. Itinilaga siya, si Kristo po, ang Diyos, bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo ay pinahayag siya ng Diyos sa mga huling araw na ito. 1 John chapter 2 verse 18. Mga anak, ito ang huling oras, ang huling araw. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon marami nang lumitaw at lumilitaw pa ng mga kaaway ni Kristo, mga antichrist po. Kaya't alam natin na malapit na ang wakas. Ang mga propeta ng Old Testament ay umasa rin at nagsabi ng ganito. Nasa huling araw, ang Diyos ay gagawa ng isang makabagong gawain at ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Joel chapter 2 verse 28 to 31.
Ito ay natupad sa Pentecost at naranasan ng mga disipulo ni Kristo. Acts chapter 2 verse 17. At hanggang ngayon ay patuloy na naranasan ng mga tagasunod at mananampalataya ni Jesucristo. Ang pagbubuhos ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecost ay siyang nag-inagura. Ulitin ko po, ang pagbubuhos ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecost ay siyang nag-inagura sa mga huling araw. Ito ang umpisa ng katapusan hanggang sa dumating na muli si Kristo sa huling araw na ang tawag natin po ay parousia, second coming of Christ. Sa mga tuwid, sa mga Kristiyano, magmula pa noon ay laging nabubuhay sa mga huling araw. Naghihintay para sa kanilang Panginoon na bumalik sa huling araw. Na ang Panginoon ay darating sa kanilang henerasyon. Ganito pa rin po ang paniniwala ng mga mananampalataya ngayon. Pati po tayo. Ngunit dahil ang 1,000 taon para sa Panginoon ay tulad ng isang araw, hindi po tayo dapat magtaka na ang petsa o oras ng kanyang pagbabalik. Sapagkat si Jesucristo mismo ang nagsabi sa atin na ang tanging Ama lamang at walang iba pang nakakaalam kung kailan mangyayari ang parousia o ang huling araw. Mangyari pa, ang araw ng pagbalik ng Panginoon ay tinakda ng Diyos sa sarili niyang magandang panahon. At maliwanag sa atin ay magmula sa Pentecost hanggang sa parousia ay ang tinatawag nating mga huling araw. At nangako si Jesucristo na makakasama niya tayo hanggang sa pagtatapos ng panahon. Matthew chapter 28 verse 20. Ang simbahan na siyang bride ni Kristo ay naghihintay sa pagbabalik ng kanyang bridegroom na si Kristo. At ang parousia na mangyayari sa huling araw. Kung ganoon, dapat din natin maliwanagan ang kasagutan sa tanong patungkol sa mga palatandaan ng mga panahon na mangyayari sa mga huling araw na patungo sa parousia o second coming of Christ sa huling araw. Ang mga palatandaan ng panahon sa mga huling araw ay magbibigay sa atin ng kaalaman sa pagdating ng parousia ng second coming. Isa na sa mga palatandaan ng panahon ng mga huling araw ay ang sinasabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mapanlinlang na espiritu sa mga katuruan ng mga demonyo. At pagkatapos ay binalaan niya si Timothy, at ang iglesia laban sa mga ito. Sa panahon po ni Paul, marami ang mga bumaliktad at tumalikod sa pananampalataya at maraming mga sumunod marami pa mga sumunod sa buong kasaysayan ng iglesia. At hanggang ngayon nangyayari po ito. At habang ang bilang ng mga tumatalikod ay maaari pang tumaas, mahirap pa rin ma-establish ang kalapitan ng parousia. Hindi po rin po natin alam. Sa pamamagitan ng pagbilang ng mga tumatalikod hanggang sa ngayon, 2023. Kahit na po ito ay isang sinyales o signal o palatandaan, at kahit na ito ang nangyayari, hindi pa rin po natin alam kung kailan darating ang Diyos, ang Panginoon, second coming. Pero hindi lamang ito ang binigay na palatandaan ni Paul at ni Jesucristo. Inilarawan ni Jesus na sa mga huling araw, magkakaroon ng hidwaan, kagutuman, digmaan, at mga sakuna sa kalangitan. At habang palapit ang huling araw, maaaring asahan
na magpapatuloy ang mga karanasan na ito at ang mga susunod ay maaaring mas matindi pa hanggang sa kanyang pagdating. Sa mga nakaranas at nakakita ng World War I sa World War II, para sa kanila, ang mga digmaan na ito ay malinaw na isa sa mga palatandaan ng katapusan. Ano kaya naman ang mangyayari sa susunod na digmaan pandaigdigan sa World War III? Dahil sa mga bagong armas, bomba at iba pa, maraming naniniwala na pag ito'y nangyari, tapos na ang lahat. Ang tanong ay ito, papayagan ba ng Panginoon na sirain ng tao ang kanyang nilikha? Marami pa mga tanong ang dapat nating talakayan dito upang maliwanagan natin ang iba't ibang paningin at paniniwala sa paksa na patungkol sa eschatology ukol sa katapusan ng mundo o panahon. Ang pinakahuling katanungan na dapat nating sagutin ay patungkol sa milenyo at ang tinatawag nating tribulation period. Kasama na rin dito ang paksa na tungkol sa rapture. May tatlong mga pangunahing pananaw tungkol sa eschatology o ang pangangaral ng mga huling araw. Ito ay mga sumusunod. Unang-una po, ang tawag po ay amillennialism, premillennialism, and postmillennialism. Tatlo po ang pananaw. Amillennialism, premillennialism, at postmillennialism. Makikita na ang lahat ng pananaw na ito tungkol sa eschatology ay konektado sa sarili-sarili nilang paniwala kung ano at kailan mangyayari ang milenyo. Ano ba ang ibig sabihin ng milenyo sa Biblia? Ang milenyo ay paghahari ng Diyos sa loob ng 1,000 taon dito sa mundo. Karamihan, ito ay literal at pisikal na paghahari ni Jesus dito sa mundo. Sa iba naman, ito ay isang talinghaga o simbolo at hindi literal o pisikal na pangyayari dito sa mundo, kundi espiritual na paghahari ni Kristo sa langit at nagpapahayag na ito ay sa mahaba at matagal na panahon. Isa-isahin po natin at pag-aralan at titingnan at kung ano-ano ang iba't ibang pananaw sa eschatology at kung ano-ano ang kanilang mga malakas at mahinang argumento sa batayan ng kanilang mga paniniwala. Lahat po ng mga ito ay mga pananaw ng iba't ibang pangunahing pastor, guro, scholar at iba't ibang Christian denominations na bumubuo sa iglesia ng buong katawan ni Kristo sa mundo. Sa ngayon, ibibigay ko po sa inyo ang summarized version ng mga tatlong popular na pananaw. At magiging madetalya po tayo sa mga susunod na mga linggo. Ang unang-una po ay amillennialism o walang milenyo. Ang A sa harapan ng millennial ay nangangahulugang hindi o wala. Subalit, ito ay tinatawag na misnomer o maling pangalan. Ang mas mainam na kahulugan ay ang milenyo ay nandito na tayo ay pangkasalukuyang nasa milenyo na. Sa mga tuwid, ang amillennialist ay naniniwala na walang literal at physical na milenyo sa paghahari ni Kristo sa mundo. Sa halip, sila ay naniniwala na si Kristo ay nasa trono na ni David at siya ay naghahari na sa langit sa pamamagitan ng iglesia na pumakatawan sa kanya dito sa mundo hanggang sa kanyang pangalawang pagbabalik. Sila ay naniniwala na ang kaharian ng Diyos ay magkasing hulugan ng kaharian na tinutukoy sa milenyo, sa Revelation chapter 20 verses 4 to 6. Na ang kaharian ng Diyos ay nagumpisa sa pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo at matatapos sa kanyang pagbabalik. Na ang kaharian ng Diyos ay ang pangkasalukuyang katotohanan na si Kristo ay naghahari na sa langit at ito ay isang kaharian
na pinamumunuan ng lahat na nagbigay ng kanilang buhay sa Panginoong Kristo. Sa mga miyembro ng Iglesia sa langit at sa lupa. Ang mga pangunahing tagatangkilik ng pananaw na ito ay si St. Augustine, si Jonathan Calvin, si Martin Luther. Ang buong simbahan ng Katoliko ay mga amillennialist. Sila po ay naniniwala lahat sa amillennialism. Ang kanilang pananaw ay ang karya ng Panginoon na nasa milenyo na ngayon ay nangyayari ay isang espiritual at hindi pisikal. Pangalawa, ang post-millennial o pagkatapos ng milenyo. Ang post-millennialist ay naniniwala sa ang ikalawang pagbalik ni Kristo ay magaganap matapos o pagkatapos ng milenyo. Ulitin ko po, ang post-millennialist ay naniniwala na si Kristo ay babalik pagkatapos ng milenyo. Sa milenyo, mararanasan ng mundo ang isang kinintuang panahon ng kaunlaran at pangingibabaw ng Kristiyano sa buong mundo, Kristiyanidad sa buong mundo. Sa kanilang pananaw, ang mga huling araw ay nakapokus sa progresibong tagumpay at malawak na impluensya ng Kristiyanidad. At tayo ay naninirahan na sa milenyo at tatungkulin natin mga Kristiyano ay palawakin ang karya ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo at nakaliligtas na gawain ng banal na Espiritu sa mga puso ng mga individual. Pero kagaya ng mga amillennialist, ang milenyo ay hindi literal na 1,000 taon, kundi isang talinghaga o simbolo na nagpapahayag na si Kristo ay maghahari at sa mahaba't matagal na panahon. Ang mga post-millennialist ay naniniwala rin na ang mundo ay magiging mas mabuti pa kahit na hindi pa nila ito nakikita o nasasakyan, na ang mundo ay magiging Kristiyano. Babalik lamang si Kristo pagkatapos na ang kaharian ng Diyos ay dumating sa kaganapan. Ang pagdating ng kaharian sa gayon ay unti-unti at kadalasan ay parang mabagal. Ngunit matatag ang pagsulog ng Ebanghelyos sa hanggang sa katagalan, ang lahat ay makakarinig at tatanggap kay Kristo na siyang tanging tagapagligtas. Pag ito ay nangyari na, saka palang babalik si Kristo at ang Iglesia ni Kristo ay magiging magtagumpay. Sila po ay naniniwala sa pisikal na muling pagbalik ni Kristo sa mga oras na pagtatapos, ngunit ito ay mangyayari pagkatapos lamang ng milenyo. Ito ay mangyayari dahil magtatagumpay po ang Iglesia ni Kristo, ang Iglesia natin, ang katawan ni Kristo, na Iglesia ni Kristo, sa kanilang pag-iibanghelyo ng buong mundo. Katagumpayan ng Iglesia ang kanilang tinitingnan bago bumalik si Yesu Kristo. Kasama sa tagapagtaguyod ng pananaw na ito ay sina Jonathan Edwards, George Whitefield, Samuel Hopkins, Kenneth Gentry, at Douglas Wilson. Pangatlo, premillennial o bago magmilenyo. Ang premillennialist ay naniniwala sa literal na interpretasyon ng huling araw sa Revelation 19 at 20. Ang mga pangyayari at kaganapan na tinatakay dito ay paghihirap o darating na palamang o panghinaharap o darating palamang futuristic at unti-unti at isa-isa itong mangyayari. Ang mga ito ay mga susunod. Unang-una, ang rapture, ang pagtaas ng Antikristo at ang 7 taong tribulation. Sunod-sunod yan. Ang rapture,
ang pagtataas ng Antikristo at ang Antichrist at ang 7 taong tribulation. Ang susunod, ang ikalawang pagbalik ni Kristo, ang paghuhukom ng Antichrist at pagbubuklod ni Satanas. Ang pangatlo, ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Ang paghahari at kapayapaan ng milen, paghahari at kapayapaan, ang pagpapalaya kay Satanas at isang pangmuling paghihimaksik o digmaan na tinatawag na Armageddon. Ang pagwawakas na paghuhukom, ang simula ng bagong langit at daigdig na walang hanggan. Ito po ang mangyayari. Ang paniniwala ng mga premillennialists, ito po mga ito ay sunod-sunod na mangyayari bago dumating si Jesucristo. O bago dumating ang walang hanggang langit at simula ng walang hanggang kingdom of God. Ito po ang pinakapopular na paniniwala na sa eschatology ngayon. Ang mga tagatangkilik ng premillennial na pananaw ay sina John Walvoord, Charles Ryrie, Dwight Pentecost, Hal Lindsey, Tim LaHaye, and Jerry Jenkins. Ito po ang aking konklusyon. Ang mga iba't ibang pananaw sa paksa at detalye sa eschatology ay hindi dapat maging sagapal sa pananatili ng pagkakaisa ng espiritu ng mga kapatiran. Ulitin ko po, importante po ito. Ang mga iba't ibang pananaw sa paksa at detalya sa eschatology ay hindi dapat maging sagabal sa pananatili ng pagkakaisa ng espiritu sa mga kapatiran. Dahil dapat na tayo ay maging mas malaki at maunawain kaysa sa mga pagkakaiba sa mga detalya at interpretasyon natin mga pananaw. Sa ngayon ay mapahihintulutan natin ang iba't ibang pagpapaliwanag at pananaw sa ngalan ng pagkakaisa at pag-ibig na nasa kay Kristo. Sa susunod po, mga detalyang diskusyon sa tatlong pananaw, ang malakas at mahinang argumento ng bawat pananaw, at sa bandang muli ay kung ano ang aking personal na pananaw at kung bakit ako naniniwala dito. Nel maulit po, Jesus the Way Up Ministries, Monrovia, California. Gandang tanghali na po sa inyo. Sa susunod nating pagkikita.